Sino ang nagtatakda ng halaga ng buhay mo? Naranasan mo na bang maramdaman na parang nauubos ang lakas mo ng mas mabilis kaysa dati, hindi dahil sa pisikal na pagod, kundi dahil sa bigat ng pagpapanggap? Yung pakiramdam na kahit gaano karami ang ipaliwanag mo, kahit gaano kaganda ang anggulo ng litrato mo, parang nanonood lang sila pero walang talagang nakikinig o nakakaintindi? Karamihan sa mga lalaki ngayon ay distracted, lantad, at nagtatapon ng kanilang kapangyarihan nang hindi nila namamalayan. Ang videong ito ay hindi aliwan. Ito ay isang panggising. Kung pagod ka ng humabol sa validation ng iba, kung sawa ka na sa pakiramdam na lagi mong kailangang patunayan ang sarili mo sa mga taong wala namang pakialam, at kung pagod ka ng panoorin ang buhay mong lumilipas habang nagtatanghal ka para sa mga estranghero, tatama ito sa dibdib mo. Ito ang hindi nila gustong marinig mo. Dahil sa sandaling maintindihan mo ang psikolohiya ng mga lalaking kumikilos sa katahimikan, mga lalaking bumubuo ng hindi nagpo-post, mga lalaking pinamumunuan ang sarili nang walang pahintulot ng iba, ikaw ay magiging mapanganib. Ikaw ay magiging makapangyarihan. Ang videong ito ay direktang kakausap sa iyong isipan, sa iyong sakit, sa iyong mga pattern, at sa iyong potensyal. Walang paligoy-ligoy, walang hype. Ito ang raw mindset shift na hindi maa-access ng karamihan. Panoorin mo, damhin mo, at pagkatapos, isabuhay mo. At kung handa ka ng mas lumalim pa, mag-comment ng I choose clarity kung tapos ka ng humabol at handa ng mamuno. I-like ang video at mag-subscribe para mas maraming lalaki ang makatagpo nito bago mahuli ang lahat. Bakit nga ba may mga lalaking bihirang mag-post o hindi talaga nagpo-post sa social media? Sa mundong sumisigaw ng "tingnan niyo ako", ang katahimikan ay isang gawaing revolusyonaryo. Hindi ito tungkol sa pagiging mahiyain o pagtatago. Ito ay tungkol sa control. Sa videong ito, hihimayin natin ang psikolohiya sa likod ng gawaing ito at ituturo namin sa inyo ang mga teknik kung paano bawiin ang control sa inyong isipan at buhay gamit ang sinaunang karunungan ng Stoicism. Simulan natin sa pinakaugat ng lahat. Ang unang katangian ng mga lalaking ito, hindi sila naghahanap ng pagtanggap o approval. Isipin mo ang isang lalaking pumasok sa isang silid. Hindi siya agad dumudukot ng telepono para i-check kung may nag-like sa post niya. Hindi siya lumilingon-lingon para tingnan kung sino ang nakapansin sa kanya. Nakatayo siya ng tuwid, kalmado, at may sariling mundo na hindi natitinag ng ingay sa paligid. Ito ang lalaking hindi nagpo-post ng bawat achievement, bawat pagkain, o bawat workout. Bakit? Dahil para sa kanya, ang tagumpay ay nararamdaman, hindi idinidisplay. Sa kabilang banda, kilalanin natin ang mga taong dapat nating iwasan at ang pag-uugaling dapat nating patayin sa ating sarili. Ang validation addict. Sila yung mga kakilala natin na ang mood ay nakabase sa dami ng reaction sa social media. Nag-post sila ng gym selfie at kapag walang pumansin sa loob ng 5 minuto, nakakaramdam sila ng insecurity. Bakit delikado ang ganitong tao? Dahil ibinigay nila ang susi ng kanilang kaligayahan sa kamay ng mga estranghero. Kapag kasama mo sila, hindi sila present. Ang isip nila ay nasa algorithm. Ang ganitong pag-uugali ay isang lason. Ninanakaw nito ang kasalukuyan mong sandali at ipinagpapalit sa isang digital na ilusyon. Tinuturuan tayo ng Stoicism kung paano harapin ito. Sabi nga ni Marcus Aurelius, ang emperador ng Roma at isang dakilang Stoic, "Lagi akong namamangha. Mas mahal natin ang ating sarili kaysa sa ibang tao, pero mas pinahahalagahan natin ang opinyon nila kaysa sa sarili nating opinyon." Napakabigat na katotohanan, hindi ba? Bakit natin hahayaan ang opinyon ng isang taong hindi naman natin nirerespeto na diktahan ang ating halaga? Ang estratehiya ng Stoicism dito ay ang pagbuo ng tinatawag na internal citadel o ang panloob na kuta. Kailangan mong sanayin ang sarili mo
na ang iyong scorecard ay panloob. Tuwing umaga, sa halip na i-check ang notification, tanungin mo ang sarili mo, namuhay ba ako ayon sa aking mga prinsipyo kahapon? Ang mga lalaking hindi nagpo-post ay may ganitong mindset. Alam nila na ang tunay na validation ay galing sa sariling konsensya, hindi sa comment section. Kapag tinanggal mo ang pangangailangan na hangaan ka ng iba, nagiging invulnerable ka. Walang sino man ang makakasakit sa'yo kung hindi mo kailangan ang kanilang papuri. Ngayong nauunawaan na natin na ang paghahanap ng approval ay isang bitag, dumako tayo sa pangalawang katangian ng mga lalaking ito. Pinoprotektahan nila ang kanilang kapayapaan. Sa modernong panahon, ang privacy ay ang bagong luxury. Mapapansin mo ang lalaking ito. Siya yung kaibigan na kahit anong gulo sa social media, kahit anong cancel culture o issue ang pinag-uusapan, hindi siya nakikisali. Hindi siya nagpo-post ng mahabang rant. Hindi siya nagpapatalo sa emotion online. Para siyang bato sa gitna ng umaalon na dagat. Ikumpara natin ito sa taong dapat nating iwasan. Ang reactive man. Ito yung tao na laging galit sa Facebook, laging may kaaway sa Twitter, o laging nagpapaliwanag ng side niya sa mga isyung wala namang kinalaman sa pag-unlad ng buhay niya. Bakit dapat natin silang iwasan? Dahil ang enerhiya ay nakakahawa. Ang taong walang kontrol sa emosyon niya at laging nakabukas ang buhay sa publiko ay parang bahay na walang pinto. Kahit sino, pwedeng pumasok, magkalat, at magnakaw ng kapayapaan. Kapag nag-post ka ng bawat detalye ng buhay mo, binibigyan mo ang mundo ng bala para saktan ka. Ang Stoicism ay may malinaw na lunas para dito. Tinatawag itong dichotomy of control. Itinuturo sa atin ni Epictetus na may mga bagay na nasa control natin at may mga bagay na wala. Ang opinyon ng iba, ang chismis, ang mga nangyayari sa newsfeed. Wala sa control natin yan. Pero ang reaction natin, ang desisyon nating manahimik, nasa control natin yan. Ang isang estratehiya para magawa ito ay ang art of silence. Sa susunod na makaramdam ka ng urge na mag-post ng rant o patulan ang isang negatibong komento, huminto ka. Bilang isang stoic, tanungin mo, ito ba ay makakatulong sa aking kapayapaan? Ito ba ay kinakailangan? Kadalasan, ang sagot ay hindi. Ang mga lalaking hindi nagpo-post ay nauunawaan na ang kanilang enerhiya ay limitado. Hindi nila ito aaksayahin sa mga bagay na hindi nagpapayaman sa kanilang kaluluwa o nagpapatibay sa kanilang pamilya. Tulad ng sinabi ni Seneca, hindi sa maikli ang buhay natin, kundi marami tayong inaaksayang oras. Ang pagpo-post ng bawat detalye para sa atensyon ay pag-aaksaya ng oras. Ang pagprotekta sa iyong peace of mind sa pamamagitan ng pagiging pribado ay pagbawi sa oras na iyon. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Minsan, ito ang pinakamalakas na sagot na maibibigay mo. Magtiwala ka na ang buhay ay may paraan ng pagtuturo ng leksyon, kahit napiliin mong hindi lumaban pabalik. Panatilihin ang focus sa iyong kapayapaan at hayaan ang karma o ang natural na takbo ng buhay ang gumawa ng iba. Ngayong nakita na natin kung paano nila pinoprotektahan ang kanilang kapayapaan, mapapansin mo na hindi lang ito tungkol sa pagtatago. May mas malalim na dahilan kung bakit sila tahimik. Hindi sila nakatigil, sila ay nakatuon. At dito pumapasok ang susunod na mahalagang aspeto ng kanilang psikolohiya. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng kibo, kundi paghahanda para sa isang mas malaking bagay. Ang enerhiyang hindi nila ginamit sa pagpapapansin ay inililipat nila sa isang bagay na mas konkreto, mas totoo, at mas pangmatagalan. Ito ang sikretong sandata na nagpapahiwalay sa mga batang naglalaro lang, sa mga lalaking seryosong bumubuo ng kanilang kapalaran. Ito ang dahilan kung bakit dapat nating pag-usapan ang pangatlong katangian ng mga lalaking ito. Sila ay nakafocus sa tunay na paglago, hindi sa pagpapanggap. Nakakita ka na ba ng puno na lumalaki habang nagsisisigaw? Hindi. Ang paglago ay nangyayari sa katahimikan.
Ang ugat ay bumabaon sa ilalim ng lupa, sa dilim, malayo sa mata ng publiko. Ganyan kumilos ang lalaking seryoso sa kanyang misyon. Ang lalaking ito ay madaling makilala, hindi dahil sa ingay niya, kundi dahil sa resulta niya. Siya yung kasamahan mo sa gym, nasuot ang lumang damit, naka-headphones, at walang dalang camera. Pumunta siya doon para sirain ang kanyang muscle fibers at buuin ang kanyang lakas, hindi para kumuha ng content para sa Instagram story. Siya yung negosyanteng nagtatrabaho hanggang madaling araw na hindi kailanman nag-post ng litrato ng kanyang laptop na may caption na "The hustle is real." Bakit? Dahil alam niya ang pagkakaiba ng pagiging abala sa pagiging produktibo. Ngayon, tingnan naman natin ang uri ng tao na laganap sa paligid natin, ang performative hustler. Ito ang taong dapat nating iwasan at ang pag-uugaling dapat nating patayin sa ating sistema. Sila yung mga taong mas maraming oras ang ginugugol sa pag-aayos ng anggulo ng litrato ng libro kaysa sa pagbabasa nito. Sila yung nagpo-post ng motivational quotes pero walang disiplina sa tunay na buhay. Bakit delikado ang ganitong pamumuhay? Dahil nililinlang nito ang utak. Kapag nag-post ka ng plano mo at nakatanggap ka ng likes, naglalabas ang utak mo ng dopamine. Yung chemical na nagbibigay ng pakiramdam ng tagumpay. Pakiramdam mo ay may naabot ka na, kahit na wala ka pang ginagawa. Ito ay isang bitag. Ninanakaw nito ang drive o ang gutom na kailangan mo para tapusin ang trabaho. Nagiging addict tayo sa papuri para sa mga bagay na hindi pa naman natin napapatunayan. Ang Stoicism ay may matalas na turo ukol dito. Isipin mo ang sinabi ni Epictetus sa kanyang mga estudyante. Huwag mong ipaliwanag ang iyong filosofiya, isabuhay mo ito. Gumamit siya ng isang simpleng analohiya. Ang mga tupa ay hindi sumusuka ng damo sa harap ng pastol para ipakita kung gaano karami ang kinain nila. Sa halip, tinutunaw nila ang damo sa loob at gumagawa sila ng lana at gatas. Bilang isang modernong lalaki, paano mo ito gagawin? Ang estratehiya ay tinatawag na active concealment. Sa susunod na meron kang malaking goal, magpapapayat ka man, magsisimula ng negosyo o mag-aaral ng bagong skill, huwag mong i-post. Itikom mo ang iyong bibig. Hayaan mong ang resulta ang maging ingay. Kapag naramdaman mo ang kati na ibahagi ang iyong progreso, gamitin mo ang enerhiyang iyon para magtrabaho palalo. Tandaan, ang isang bahay na itinatayo ay tinatakpan ng trapal at scaffolding. Nakatago ito habang magulo, habang binubuo. At kapag tinanggal na ang harang, nakatayo na ang istruktura, matibay, tapos, at hindi matitinag. Ganoon dapat ang iyong pagkatao. Hayaan mong magulat sila sa resulta, kaysa mainip sila sa iyong mga pangako. Habang tinatanggal natin ang pagnanais na magpasikat, nadidiskubre natin ang pang-apat na katangian na marahil ay isa sa pinakamahalaga. Pinahahalagahan nila ang kanilang sarili sa pamamagitan ng hindi pagiging available sa lahat. Sa panahon ngayon, ang pagiging bukas na libro ay itinuturing na normal. Pero para sa Stoic, ito ay isang anyo ng paglapastangan sa sarili. Ang lalaking hindi nagpo-post ay nauunawaan ang konsepto ng scarcity o kakulangan. Alam niya na ang ginto ay mahalaga dahil ito ay bihira. Kung ang ginto ay kasing dami ng graba sa kalsada, wala itong halaga, ganoon din sa iyong presensya. Ang lalaking ito ay yung taong misteryoso. Hindi mo alam kung saan siya nagbabakasyon, hindi mo alam kung ano ang kinain niya sa hapunan, at hindi mo alam kung sino ang karelasyon niya hanggat hindi mo siya nakakausap ng personal. Dahil dito, kapag nagsalita siya, nakikinig ang tao. Kapag nagpakita siya, nararamdaman ang kanyang presensya. Ikumpara natin ito sa oversharer. Ito yung taong ginagawang reality show ang buhay. Bawat away ng mag-asawa, bawat hinanakit sa trabaho, bawat maliit na detalye ay nasa Facebook. Bakit dapat nating iwasan ang ganitong ugali? Dahil kapag alam ng lahat ang lahat tungkol sa iyo, nawawalan ka ng kapangyarihan. Nagiging content ka na lang para sa libangan ng iba.
At ang mas masakit, kapag ibinigay mo ang lahat sa publiko, wala nang natitira para sa iyong sarili at sa mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Ang turo ng Stoicism dito ay malalim. Ang pagpapahalaga sa sarili ay nangangahulugan ng pagrespeto sa iyong inner sanctum. Sabi ni Seneca, ang taong nasa lahat ng lugar ay wala sa kahit saan. Kung ang isip mo ay laging nag-iisip kung paano idodokumento ang sandali para sa iba, hindi mo talaga nararanasan ang sandaling iyon. Ikaw ay nagiging tagapanood na lang sa sarili mong buhay. Ang estratehiya para dito ay ang sacred silence. Matutong magtira para sa sarili. Kung mayroon kang masayang sandali kasama ang iyong pamilya o kasintahan, subukang huwag ilabas ang telepono. Damhin mo ang sandali. Tingnan mo sila sa mata, hindi sa screen. Sabihin sa sarili mo, ang alaalang ito ay para sa atin lang. Hindi ito para sa mundo. Ito ay nagpapataas ng kalidad ng iyong mga relasyon at nagpapalalim ng iyong pagkatao. May kapangyarihan sa pagiging hindi maabot. Kapag hindi ka laging nakikita, nagkakaroon ng bigat ang iyong paglitaw. Sa mundong maingay, ang lalaking tahimik at pribado ay nagiging magnet ng respeto. Hindi niya kailangang hingin ito. Ibinibigay ito sa kanya dahil nakikita ng tao na nirerespeto niya ang kanyang sarili. Ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi pagiging mayabang. Ito ay ang pagkilala na ang iyong buhay ay sagrado, hindi isang produkto na kailangang ibenta para sa likes. At kapag nakuha mo na ang paggalang na ito sa sarili, magbabago ang pananaw mo sa kung sino ang karapat-dapat na makakita sa iyo. Dito na papasok ang isang critical na desisyon na ginagawa ng mga lalaking ito araw-araw. Isang desisyon na naghihiwalay sa kanila sa karamihan ng lipunan na sunod-sunuran sa agos. Ito ay tungkol sa pagpili. Hindi lahat ay may karapatang makapasok sa iyong mundo. Hindi lahat ay may ticket sa palabas ng buhay mo. At sa susunod na punto, hihimayin natin kung paano nila sinasala ang kanilang mundo at bakit ang pagiging mapili ay ang pinakamataas na anyo ng disiplina. Handa ka na bang malaman kung sino talaga ang dapat manatili sa buhay mo? Tulad ng sinabi natin kanina, hindi lahat ay may ticket sa palabas ng buhay mo. Dito pumapasok ang ikalimang katangian, ang katangiang naghihiwalay sa mga leader mula sa mga tagasunod. Sila ang pumipili kung sino ang makakakita sa kanila. Isipin mo ang iyong buhay bilang isang eksklusibong kaganapan. Sa labas ng pinto, may velvet rope. Hindi basta-basta nakakapasok ang kahit sino. May screening, may pamantayan. Ang lalaking hindi nagpo-post ng kanyang pribadong buhay ay nauunawaan ang halaga ng exclusivity. Alam niya na ang tiwala ay hindi karapatan ng iba, kundi isang pribilehiyong kailangang kitain. Tingnan natin ang kabaligtaran nito, ang taong dapat nating iwasan, ang collector of crowds. Siya yung taong ipinagmamalaki ang pagkakaroon ng libu-libong friends online. Pero walang matawagan kapag nasa ospital siya o kapag nasiraan siya ng sasakyan sa gitna ng gabi. Ang kanyang network ay malawak pero mababaw. Bakit ito mapanganib? Dahil pinaliligiran niya ang sarili ng ingay, hindi ng substansya. Kapag bukas ang pinto ng buhay mo para sa lahat, pinapapasok mo rin ang inggit, ang negatibong enerhiya, at ang mga taong ang tanging layunin ay hatakin ka pababa. Ang Stoicism ay nagtuturo sa atin ng matalinong pakikisama. Ipinapayo ni Seneca, makihalubilo ka lamang sa mga taong magpapahusay sa iyo. Tanggapin mo ang mga taong maaari mong pahusayin. Ito ay isang two-way street. Ang lalaking stoic ay hindi snob, pero siya ay maingat. Alam niya na ang ugali ng mga taong nasa paligid niya ay eventually magiging ugali na rin niya. Kung ang mga kaibigan mo ay puro performative sa social media, mahahawa ka sa kanilang insecurity. Pero kung ang mga kasama mo ay mga lalaking abala sa pagbuo ng tunay na buhay, mahahawa ka sa kanilang disiplina. Ang estratehiya dito ay ang inner circle audit. Tingnan mo ang mga taong may access sa buhay mo ngayon. Sila ba ay nagdadagdag ng halaga
O sila ay mga energy vampires na kumukuha lang ng atensyon? Ang lalaking hindi nagpo-post ay may maliit na sirkulo, pero ang sirkulong iyon ay matibay pa sa bakal. Huwag kang matakot na magbawas. Huwag kang matakot na maging pribado. Mas mainam na mag-isa kaysa masama sa masamang kasama. Ngayon, sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa psikolohiyang ito, kailangan nating harapin ang pinakamalalim na tanong. Bakit nga ba takot na takot ang karamihan sa katahimikan? Bakit kailangan nilang punuin ang bawat sandali ng pag-update sa iba? Ang sagot ay nakakatakot. Takot silang makalimutan. Takot silang harapin ang sarili nila. Sa mundong ito, tinuturuan tayo na kung wala sa social media, hindi nangyari. Ito ay isang malaking kasinungalingan. Ang pinakamagagandang sandali ng kasaysayan ng tao ay nangyari bago pa naimbento ang camera. Ang mga dakilang Stoic ay namuhay ng marangal, hindi para sa palakpak ng madla, kundi dahil ito ang tamang gawin. Sabi ni Marcus Aurelius sa kanyang sariling journal na hindi naman niya intensyong ipabasa sa iba. Ang taong umiibig sa kasikatan ay inilalagay ang kanyang kaligayahan sa aktibidad ng iba. Ang taong mahilig sa aliw ay inilalagay ito sa kanyang sariling damdamin. Pero ang taong matalino ay inilalagay ang kanyang kaligayahan sa kanyang sariling pagkilos. Basahin mo ulit iyon. Ang iyong kaligayahan ay dapat nasa iyong pagkilos, hindi sa reaksyon ng iba sa iyong pagkilos. Ito ang hamon ko sa iyo ngayon. Ito ang wake-up call na ipinangako ko sa simula. Ang hindi pagpo-post sa social media ay hindi lang tungkol sa pagiging anti-technology. Ito ay tungkol sa pagiging pro-reality. Ito ay tungkol sa pagbawi ng iyong autonomiya. Nagsimula ka na bang makaramdam ng pagbabago? Yung pagnanais na bitawan ang telepono at tumingin sa labas? Yung pagnanais na magtrabaho nang walang nakakaalam? Iyon ang iyong tunay na lakas na nagigising. Huwag mong hayaang mamatay ang apoy na yan. Ang pagiging ghost o ang paggalaw sa katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay ang pinakamataas na anyo ng kumpiyansa. Sinasabi mo sa mundo, hindi ko kailangan ang inyong validation para malaman kong ako ay may halaga. Hindi ko kailangan ang inyong likes para maramdaman kong ako ay buhay. Tandaan mo ang konseptong memento mori. Tandaan mong ikaw ay mamamatay. Ang oras mo sa mundong ito ay limitado at hindi na maibabalik. Gusto mo bang ubusin ang natitira mong sandali sa pag-e-edit ng litrato para hangaan ka ng mga taong hindi pupunta sa burol mo? O gusto mo bang gamitin ang oras na iyon para magmahal ng totoo, para bumuo ng legasya, at para maranasan ang buhay ng direkta at walang filter? Ang pagpili ay nasa iyo. Pero tandaan, sa sandaling pinili mong tumahimik, nagiging mapanganib ka, nagiging hindi ka mahuhulaan, at higit sa lahat, nagiging malaya ka. Kung umabot ka sa puntong ito ng video, alam kong isa ka sa iilan. Isa ka sa mga lalaking handang tumalikod sa circus ng modernong lipunan. Hindi ito madali. Madalas, pakiramdam mo ay nag-iisa ka. Pero hindi ka nag-iisa. Tayo ay isang kapatiran ng mga lalaking piniling mamuhay sa katotohanan. Kaya't inuulit ko, kung pagod ka na sa pagpapanggap, kung tapos ka na sa pagiging alipin ng feedback ng iba, simulan mo ang pagbabago ngayon. Huwag mong i-announce sa Facebook na magbabago ka. Gawin mo lang. Bigla ka na lang mawala sa radar nila. At bigla ka na lang sumulpot balang araw. Dala ang tagumpay na hindi nila inakala. Kung handa ka nang yakapin ang kalinawan ng isip at ang lakas ng Stoicism, mag-iwan ng komento sa ibaba. I choose clarity. Ito ang magsisilbing iyong panata. Ito ang iyong unang hakbang sa paglayo sa ingay. At para sa mga seryosong magpatuloy, para sa mga hindi makontento sa isang video lang, I like ang video na ito. Hindi para sa akin, kundi para sa algorithm. Upang maabot nito ang isa pang lalaking naliligaw, isa pang kapatid na kailangang makarinig nito bago maging huli ang lahat. Maaaring ang isang click mo ang magligtas sa taon ng kanilang buhay na masasayang sa kakahabol ng validation. Sa huli,
Ang iyong kapayapaan ay hindi mabibili. Huwag mong hayaang nakawin ito ng sinuman. Manatiling matatag, manatiling tahimik, manatiling stoic. Ang pinakamaganda ay paparating pa lamang at makikita mo ito, hindi sa screen, kundi sa harap ng iyong mga mata. Keep going, keep shining. Maging mapanganib sa iyong katahimikan.